Nasa ating linya na po ang dating Pangulo at Lodi ng Pamantasan Lungsod po ng Maynila at naging miyembro po ng defense team sa Corona impeachment trial, mga kapuso, si Attorney Jose Roy III o si Dean Roy. Dean Roy, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Magandang umaga po. Nasa Zoom. Okay na ba? Sige. Everyone out there, good morning. Good morning. Maraming salamat sa maagang pagtanggap at maaga naman kitang ginising, Dean Roy. Parati ka naman nagpapasalamat eh. Thank you, Orly. Anyway, Dean, ito lang, sa iyong tinagal-tagal na yung profesyon at maraming beses na rin, ilang taong ka rin na nasa hukuman, RTC man yan, no, maging susaman sigurong korte, umabot ka nga na impeachment court eh. Normal lang ba? Dapat din minsan paalalahanan ang mga abogado na nadadala minsan ng emosyon at siguro sa maraming gustong itanong, hindi makatanong-tanong dahil nagkakaroon ng objection at nasusustain yung objection, minsan humaantong sa salitang hindi maganda tulad ng pagsabing masamang tao ka, scam ka, magnanakaw ka, kampong ka ni Satanas, anak ka ng maligno, kapatid mo'y kapre, kung ano-ano pa. Normal bang nangyayari talaga yan? Yan dapat na iniiwasan at kasi baka humantong sa tinatawag na contempt of court, Dean Roy. Siyempre, yung mga personal na insulto, walang lugar yun sa paglitis. Alam mo, Orly, kahit nagiging mainit ang labanan, dyan talaga ang usapan. Walang personalan. Mhm. Kaya lang, yung parang tinutukoy mo yung paggamit ng mastermind kahapon kasi pati si Senator Cayetano tumayo at may sinabi tungkol doon sa bagay na yon. Mhm. Ngayon, itong problema dyan, sabi ni Senator Cayetano, ito daw ay isang parang paratang na magnanakaw o scammer ang tao. Tinututulan ng depensa yung paggamit ng salitang yun laban kay BP. Di ba? Mhm. Unang-una, hindi naman ito paglilitis na kriminal na kung siya'y Makukulong. oo, siya'y makukulong at hindi naman ang paratang naman hindi pagnanakaw. Okay? Yung pagnanakaw, ebidensya lamang kung siya'y dapat bang matanggal sa opisina. Mhm. Now, ano ba ang problema doon sa paggamit ng mastermind? Kasi ginagamit ng ibang opisyalis natin eh. Di ba? Si Ombudsman walang ginawa at saka yung si Clavano yata. Panay ang tawag na mastermind kung kani-kanino dyan sa flood control. So, tama naman yung korte doon na kung maaari iwasan kasi ito'y parang nagbibigay ng negatibo na tinatanim ng isang negatibong pag-iisip doon sa mga huwes. Mhm. So, kung gusto mong ganun ang maging punto mo, di patunayan mo na mastermind, di ba? Mhm. Siyempre, paglilitis to pero hindi pwede na binabanggit mo lang yon ganito, ganun, pero hindi mo naman pinapatibayan yung paratang niyan. Lumalabas ang description ng mastermind is an accusation, di ba? Mhm. Yung kasing term na mastermind, meron yang pinagmulan sa mismong desisyon ng Korte Suprema na yung mastermind ay isang pangkalahatang kriminal na siya namumuno sa lahat ng mga aktibidades ng isang malaking sindikato patungo sa pagtutupad ng isang malaking krimen. Mhm. Di Alright. ba nga yung mastermind yun din ang nagpaplano, halimbawa kung sa murder, di ba siya nagpaplano ng paraan, nagpaplano ng tiempo, lahat ng bagay na yun. So meron din kasi technical na ibig sabihin yan. Mhm. So parang in a way ito'y tunggalian ng definition of terms. Kung ano ba Well, dapat na ang prosecution kasi yan ang talagang gusto nilang palabasin kasi nga ang sinabi doon, 'di ba, ilang beses nang pinatunayan na lahat ng nangyari diyan sa confidential fund na yan inaprubahan ng Vice Presidente. Inatasan niya itong yung si Acosta at saka itong si Otorio ba yun, yung pangalan, yung testigo kahapon, na Lemel sila Ortonio. pumirma. Oo, Ortonio. At siya yung
bale lumalabas na kung ano man ang ginawa ng mga yan, pinahintulutan niya. Alright. O kaya siya nagsabi, Mm. o ikaw ang pipirma o dito ibibigay kay si security officer, hindi Mm. ba? So yun ang sinasabi, siya yung arkitekto, ang mastermind ng Alright. Uh-huh. mga problema diyan. Okay, Dean, paano pag sinabing stricken off the record? Yan ba totally, kasi of course, ang impeachment napapanood yan eh. Narinig nga, sabi nga nila mo, Senador, kahit tanggal nyo pa sa record natin, narinig ng taong bayan eh. Pero strictly speaking, pag sinabing alisin sa record, nawawala ba talaga yon? Hindi na ba kung sakaling re-reviewin ang naging takbo ng impeachment trial na ito, yung sinasabing dapat alisin sa record, to be stricken off the record, wala na ba talaga doon? Iba na panahon ngayon, Orly eh. Nung araw yan, pag sinabing stricken off the record, binubura yun doon sa TSN mismo. Pag naglitis tayo, halimbawa ngayon, meron kang sinabing hindi maganda, pina-strike ko, o di tatanggalin yun doon sa TSN, yung transcript, no? May transcript yan eh, di ba? Ano ba kompletong meaning, attorney? Ano ba kompletong meaning ng TSM na yan? Transcript? Transcript of stenographic notes. Yan, TSN. Okay. Meron nagta-transcribe, tinatype nila yung mga nangyayari, lahat nakasulat doon, parang script, di ba? Apo. Orly Trinidad, isang sinabi, Attorney Roy, ito sinabi, Judge, sinabi, sunod-sunod yun. Ngayon, pag sinabing stricken off the record, babalik siya doon sa buburahin niya. Tatanggalin niya yun. Alright. Yes. So ngayon, alam mo yun, yung mga kaso dito, nagtatagal. Let's say, bumalik tayo after 1 year, pag binasa mo na, hindi pa tapos ang kaso, naglilitis pa tayo, maaring nalimutan mo na yun. Di ba? Ngayon naka-video na lahat, naka-live stream ka pa, at yung testigo mo, milyon-milyon. Di ba? So, pag pinasok mo dyan, stricken off the record, pero narinig na. Alright. Si Lorna Kapunan yata, ano ba yung tinawag niya? This is a scam, tapos nag-object, I withdraw, sabi niya. I withdraw, pero nabagit na. Okay. Pero wala na. Anyway, attorney, kahapon, anong naobserbahan ninyo, lalo-talo na doon sa pinag-usapan na wala pa palang physical and financial plan, nangihingi na ng budget? Parang ang daming tumaas ang kilay doon. Parang, teka muna, wala pang nakataktang proyekto. Parang hindi naging maganda sa pandinig. Yung manghihingi agad ng budget, wala ka pang inihahandang program o plano. Paano ba dapat unawain yon, Dean Roy? Pag nagpresenta kasi ng budget, ako hindi ko ginawa yan. Bagamat ako yung nagpresidente, yung pagprepara ng mga plano, ng mga detalye na yan, hindi ko talaga kabisado yan. Yung mga accountant ang gumagawa nan, saka yung talagang gagamit ng pera. Pero sinasaad mo doon, saan mo gagamitin yung pera? Sa anong dahilan, magkano, kailan, lahat ng detalye ng paggasta ng pera. Isusumite mo yun, hihingi ka ngayon ng release. Okay? Now, nag-file sila, wala pa, di ba? Paano? Di ba? Nagmamadali nga daw kasi nga, yung 125 million ginasta sa loob ng labing isang araw. Siyempre, kailangan mo naman magpakita ng plano. Hindi ko alam kung anong plano yung prinisenta doon. Pero ito, Orly, katakataka. Di ba nga, yung unang problema dyan, yung huling quarter ng 2022, yung 125 million, labing isang araw. Okay. Siyempre, nagka-problema doon. Pero meron na naman siyang 125 million mula Enero hanggang Marso. Per quarter di ba? So ang susunod na liquidation nila or susunod na report nila or something, 125 million ulit. Pero ito nag-umpisa sa Pebrero hanggang katapusan ng Marso. So ang tinakbo nun, 57 na araw. Okay? 57 araw. 125 million pa rin ang ginasta. Yung susunod na naman na quarter, mula Marso hanggang July dapat. Yun, katapusan naman. April to July. Di ba? Quarter na naman yun. Ito naman, 62 o 67 araw, 125 million na naman. Sa lahat ng tatlong yan, yung 11 days, yung 57 days o 62 days, kung ano man yun,
Meron yan silang transportation request, transportation. 10 million doon sa 11 days. Doon sa 57 days, 10 million. Doon sa 6 to 10 million ulit. Yung gamot, 40 million, 40 million, 40 million ulit. So, makikita mo dahil sa ito lahat nandoon sa dokumento. Di ba? Mm. So, kahit ano pang plano-plano ang prinisenta mo, alam mo na ito'y gawa-gawa lamang na para lang makapagtupad doon sa rekisito, sa requirement na kailangan magsumite ng plano bago ilabas yung pondo. Kaya Ang yun, ibig sabihin ba oo. din, Roy, minsan sa paggasta, pag-liquidate, pati sa mga numero kung paano ito gagastusin, minsan do'n, nagiging hindi naman hindi ko sinasabing confirm o may mali, pero nagkakaroon din ba ng pagdududa? Oh, kaya nga nagkakaroon ng audit observation memo, Mm. notice of Dahil doon sa mga suspension. pangyayaring 'yan? Yes, Oh. papaano? Yun nga sinasabi ko, yan ko yung pinakamabagal sa lahat. Isusumite ko ngayon, bibigay mo yung pera kasi kompleto dokumento ko di ba? Mm. O, 125 million, 10 days. Sige, lalabas mo yung pera. Kailan Hmm. mo che-checkin yun? Aba, hindi ngayon. Saka pa. Mm. Tapos na ang boxing, saka pa lang dadating yung referee. Oy, teka muna. Teka mo. Bakit mo sinuntok sa below the belt? Wala, natumba na yung Oo. kalaban Hmm. Oh, kaya doon pa lang papasok yung COA kasi post-audit tayo. Ngayon, Mm. tanongin ng mga kaibigan natin, bakit hindi nila i-audit kagad bago ilabas yung pera? Walang gagalaw Oo sa, nga. sa pader niya. Anyway, marami Oo. marami pa akong gustong itanong sa'yo. Siguro Oo, next go time ko na lang ahead. siguro ibabato ito, lalo na ho do'n sa posibleng hiling na maging testigo si Colonel Lachica kasi mukhang pati ang prosecution alig gagawin 'yan. Next time siguro, sir, at din Roy, ating pag-usapan. At ako'y natutuwa lamang, magandang background mo ngayon, para ka nasa love and counseling clinic, din Roy. Yeah. Marami marami Parati naman akong nasa love and counseling clinic. Alam mo, yung mathematics ng pag-ibig, Orly, simple lang yan. Ang sagot parati sa lahat ng problemang mathematics sa pag-ibig, hmm, 1. Ilan ang asawa mo? 1. Ilan ang minamahal mo? 1. 1, Saan ka umuwi? 1. okey. Thank you sa iyong advice din, Roy. Thank you, sir. Maraming salamat sa ulitin po. Orly, Thank you po, thank you po. good morning Mga everyone. Thank you. kapuso, ang dati hong Paulo ng Lungsod ng Manila and Law Dean, naging miyembro ng defense team sa Corona Impeachment Trial, Attorney Jose Roy III. Dean, thank you. Maraming salamat po sa inyo.